pa yung buong Technowise para pambayad ng utang nyo. Na parang feeling ko ako yung reason kung bakit nababaon si company at that time. Yung halos makatakan na ng sasakyan, halos mawalan na ng bahay, halos mawala lahat ng pinaghirapan natin. As in, I was too hard on myself that time. So, na pinakamasakit sa puso ko talaga yun. Kasi inaalipustak eh. Grabe, naalala ko pa dati yung... Yung na-scam si Renzi. For memory niya yun. Oo, kasi halos mag-away kami nun eh. Oh, what can I do? Every great story begins with a dream. For Reach Giannis, that dream started in a small garage. No capital, no connections, no privilege, only faith, determination, and the burning desire to create an impact in other people's lives. From that humble beginning rose one of the most influential health and e-commerce empires in the Philippines, Salveo Well Corporation. Today, Salveo Well stands tall as the company behind Salveo Barley Grass, recognized as the #1 organic food supplement brand in the Philippines, awarded by the Legacy Awards for 3 consecutive years. In just over a decade, the company has touched the lives of millions. From its roots in Pampanga, it now owns its headquarters in Angeles City, a luxurious 1,000 square meter office in Quezon City, and operates with 300+ employees. Its growth has been unstoppable, with 25 company-owned branches across the Philippines, including international offices in Singapore and Hong Kong. And the vision only gets bigger. Salveo Well is now building its very own 3,000 square meter manufacturing plant, a symbol of strength, innovation, and a future without limits. But Reach Giannis is not only a CEO, she is a trainer, a mentor, and a builder of leaders. Through the revolutionary swap system, she has empowered thousands of entrepreneurs, ordinary people who dared to dream and are now living proof of what's possible. Her leadership is not defined by wealth alone, but by the way she uplifts others as she rises. She has supported Salveo Accelerate Scholars, contributed to schools, and invested in communities. She has rewarded not only distributors, but also her own employees with fully paid cars and houses because she believes success is meant to be shared. She did not rise alone. She brought others with her, from one woman's vision to a legacy that continues to change lives. This is the story of Reach Giannis. Kaya nga, nung na-frustrate na akong gano'n, nasa harap ako ng laptop ko, sabi ko, hey, tayo na lang kaya yung magtayo ng company. Tapos ako, half-meant siya, yung parang joke lang talaga siya. Kasi lang, out of frustration. Pero si Arky, parang may mga nahulog na stars, nagningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa akin, oh, bakit hindi? Kaya naman natin. Ganon, uy, joke lang yun. Sabi ko, wala nga tayong pangkain, pangtayo pa ng kumpanya. Diba? Parang napaka-imposible talaga. So ako talaga, yung logic talaga yung gumagana nung time na yun. Parang alam ko masakit sa ulo, pero meron akong gustong klase ng sistema na wala sa market, hindi ko siya mahanap. Kasi if given the choice, ayoko talaga magtayo ng company kasi alam ko, very stressful talaga. Mas masarap yung nagne-network ka na lang, diba? Sobrang, nakita ko talaga kung gaano ka-positive nung time na yun si Arky. Parang he saw hope nung time na yun. So dahil na-excite na rin naman siya, na alam mo naman, mayroon tinuro sa atin na kailangan positive ka, yung optimism, ganyan. So yun, isa-isa ko na kayong kinontak. Tinawagan ko kayo, parang kinumusta ko kayo. Basta't ako naalala ko, minessage mo lang ako, parang Jay pa yung tawag mo sa akin nun. Oh Jay, pasyalan kita, may ipepresent ako sa'yo. Sabi ko, ayun na naman siya. Pag-networker ka na, no? Yung parang iniiwasan ka na ng mga kaibigan mo. Ayun na naman siya. Tapos sabi niya, pero tayo nang magtatayo, kumpanya na natin. So pagkadating niya ng bahay, of course, inuman. Sabi ko, oh, wag ka na mag-present, uminom ka. Kung ano man yan, I'm in. Hindi na siya nag-present. Nagkwento-kwento na lang kami. Nilabas ko yung laptop ko nun. Naglabas na siya. Kukwento-kwento ako sa ganyan. Wala, siya, cheers, ganun lang. Sobrang confident po yatang sasama ako kasi hindi ka man nag-present sa akin eh. Parang in-assume ko na talaga na sasama ka na.
Wala siyang choice. Whether you like it or not, sasama ka agad. Whether you like it or not, you will like it. Yeah. Melchora. Marami akong tinawagan, hindi lang kayo As in mga hindi natin nakasama ngayon. Siyempre meron din ako mga leaders from the past company natin, di ba? Parang magtatayo kami ng company, join ba kayo? Parang, so maraming mga ina-expect ko na magjo-join pero hindi sila sumali. So tayo-tayo lang talaga yung natira. To be fair kasi, fine, given sa atin ang lalim na connection, kayo din ni Mel, ang mga bago lang kilala sila, GJ, Drew, si Arky given na rin. So kaya si GJ talagang iba din tong dedication ng taong. Oo. Pero one of the reasons kasi kung bakit din sumama si VP GJ, kasi again, sabi nga niya, ang laki din ng pangarap niya sa buhay. Yung why niya is very, very deep. Si VP GJ, ako hindi ko siya in-expect na mag-go siya noon. Pero in-inform ko siya. Kasi alam ko nag-work siya mataas yung sahod niya, ganon. And syempre, di ba, parang ako na upline na nagpalipat-lipat at dinala ko kayo sa iba't ibang companies. Hindi na ganun 100% yung confidence ko na sasama kayo sa akin. Kumbaga nakabuo na ako ng complan noon, di ba? Meron na idea, may pangalan na, TechnoWise, 360, di ba? Tapos nag-meeting na tayo. Sobrang excited natin noon, no? Kahit di pa natin alam kung anong gagawin natin, kung saan tayo kukuha ng puhunan. Wala tayong connection na, wala na tayong kilalang supplier, wala na tayong kilalang IT, di ba? Lakas ng loob. First meeting, may pakain agad. May padainti. Diba? Oo. Pero last 2,000 na namin yun. Totoo. Diba? Parang bahala na lagi. Lagi. Bahala na lagi. Last money lagi, pero Laging parang last investment. month. Ginawa natin din yon for marketing din kasi natin siya ginamit. Diba? Imagine, last 2,000 namin ni Arky yun, we spent it dun sa meeting natin and we took photos. Diba? We used that. Marketing. Ginamit natin yung photo na yon. Tinignan ko pa rin siya, hindi siya gastos, investment siya, marketing investment siya dun sa itatayo nating kumpanya. We've always been like that. Perception. Yes. So, gano'n naman kasi sa marketing. What do you consider na pinakamahirap na experience nung tayo nag-i-start? Siyempre, unang-una yung capital talaga. Nahirapan tayo. Ang hirap kumilos ng walang pera, di ba? Yeah. Pero sabi nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, yun lang lagi ang nasa utak ko noon. Kailangan gumawa ng paraan, gumawa ng paraan. Kasi basically, we started the company from nothing talaga. From nothing talaga. So, nung una, nagmi-meeting tayo sa garahe. Diba? Lagi tayo nagmi-meeting doon sa bahay namin, doon sa garaheng walang kotse. Puro sinampay lang. And then, syempre, ang unang step, kailangan natin mag-register sa SEC. So, ni-research ko yun, wala tayong pang-register. Kaya nung nga naisip ko, sabi ko, imbes na yung aircon dun sa lumang office natin, na galing naman sa commissions namin ni Arky before dun sa last company, imbes na ilagay namin sa kwarto namin, kahit sobrang init nun, April yun, 2013. Wala kang aircon pa nun? Wala kami aircon nun. Totoo. Imbes na ilalagay namin dun, binenta namin. Yun, binenta ko siya for 12,000. Yun yung ginamit natin para makapag-down tayo sa apartment. Nakabili rin yata tayo ng second-hand na laptop na parang pension. Tig 1,000 na dipindot, lang yun. parang 1,000 lang ba yun? Tapos, yun din yung pinang-register natin sa SEC. So, yun na yung pinaka-seed money natin talaga. Kasi wala naman nga tayong pamuhunan, wala nga tayong kilalang IT. So, ang ginawa natin noon, nag-pre-selling tayo. Pre-selling. Tapos yung ang lakas ng loob na wala tayong produkto. Nag-start tayo ng kumpanya na wala talaga. Ganda lang. Gumawa ako ng video gamit yung PowerPoint. Tapos, ang pinag-voice over ko, si partner. At lalaki mo boss. Welcome to TechnoWise 360. Wow. Oo, diba? So, yung galing din natin sa online marketing, yun lang din yung ginamit natin. Yun talaga. At saka daming bumili. Kahit walang product upfront. Oo, ang tracker ko nga nun yung ng mga nagbabayad. Yung G-Sheet lang, tapos 360. Wow. Maliit pa yung kawali. Pero bilib na bilib ako doon sa pre-marketing. Kaya sobrang baba kasi nun. Dahil wala pa kasi tayong products. Walang product. Pero nung nagkaroon na tayo ng products, nagkaroon na tayo ng mas matataas na packages, ganyan. So, yun yung pinaka-unang ginawa natin. Dinaan talaga natin sa marketing. Yun yung first, gumawa tayo ng video. And then second, syempre, nagpagawa tayo ng mga profile pictures natin na mukhang corporate. Diba? Mukhang pagkakatiwalaan ng mga tao. Although di naman tayo nanloloko. 100% pure talaga yung intention natin na makapag-create talaga tayo ng isang online business opportunity. Yun nga lang talaga, hirap talaga tayo sa puhunan. Kaya ginawa natin lahat ng paraan para
somehow mag-trust sa atin yung mga tao na we're parang genuine yung desire namin. Totoo naman yun. Kahit wala tayong pera. So, nung nagpo-photoshoot tayo, doon na natin kinontak si Revy. Yes. Yes. Diba? Kasi alam natin nun, may photo booth business sila. Wala tayong camera. So, syempre, nag-ready tayo kung saan tayo photoshoot. Diba? Kung tayo ng puting tela. Puting tela lang. Feeling studio. Diba? Yung tungtungan natin, hollow blocks. Kayong dalawa ni o, tapos si DJ. John yung nag-picture sa atin. Tapos Pero in-edit grabe, mo. no? Tapos yun na, profile picture natin. Tapos, syempre, graphics natin yun. Doon na nagka-position yung mga tao. Bigla na tayo nagkaroon ng position nun, di ba? Kasi syempre, nilalagay mo doon. Ilang mas mo in-edit yun doon? Mga one. Parang ang professional ng photoshoot. Professional naman talaga. In comparison dun sa background. Yung totoong White gay. background lang talaga tayo. Oo. Naisipin ba nila dun lang kinuha yun? Tapos yung blazer nun, di ba? Binili ko lang sa ukay-ukay. Okay, first time niya yun. Dapat nandun tayo, mo. ipa-frame natin. Wala talaga ako noon. Kaso di ba, parang kailangan kasi siya eh. Parang CEO ka, tapos yung profile picture mo. Walang encode. Oo, so somehow talaga. Kaya sabi rin CEO mo, bili ka na lang sa ukay. Grabing marketing talaga. 150 pesos. Meron ang blazer. Oh. Pero grabe yung marketing. Grabe. Ganon katindi pag magaling ka sa marketing. At kung yung desire mo din talaga, matindi. Passionate talaga tayong lahat. Wala yung parang tinatamad o ganito. Talagang lahat tayo all in. Yayaman tayo dito. 100%. Kasi 100%. yung belief talaga natin, no? As in, kahit na mahirap, parang di man natin iniinda yung ano eh. Hindi ko man nga na-feel na nahihirapan tayo kahit mahirap siya eh. Kung tutuusin, di ba? Basta masaya lang tayo nun. Totoo. At kung Kasi tutuusin, enjoy lang talaga natin yung ginagawa natin. para rin tayo Nag-flashback ako, nagre-recall ako eh. Parang ang bilis ng panahon. Yung energy natin. Nung time na yun talaga. It's just that maliit pa lang yung kawarin during those times. Yes. pwede ma-discourage na, let's say, yung photoshoot na lang. Pwede tayo mag-doubt eh, na talaga ba, yayaman tayo dito. Actually, tinatawanan natin sarili natin talaga sa mga pinagagagawa natin nun. Yeah. Pero ang Hindi tayo in denial. Unforgettable moment ko talaga is yung, yun nga, nung ginuwit na natin yung floor plan. Floor plan. May nakita siya kasing uli. Oo, gagad siya mag-drawing na gano'n. Oo. So may mga ano pa tayo, o dito yan. Kasi nawala tayong office. So nangangarap pa lang tayo ng office noon. Pinag-uusapan nating sales, 3 million. Diba? Doon tayo nagtawanan. Parang laking-laki na tayo sa 3 million. Ang laki na ng 3 million pesos. Sa time na yun, nag-goal tayo ng ganung sales. Right. Per month. Per month ba yun? Or year? Magkano? So 3 million. I don't know. Baka per year. Baka nga per year na yun. Baka nga isang taon yun. Isang taon yata ang target yun. Shucks. Pero wait, nakakatawa kasi pinagsisigawan natin, 3 million, kikita tayo 3 million. Tapos, kasi sa tayo ng target. Tapos kasi sobrang lulang-lula at laking-laki tayo doon. Kaya parang, dahil sobrang saya natin, bigla tayo napatingin na ganyan, yung mga kapitbahay. Baka marinig tayo. Nakakaya tayo. Akala totoo. Akala nila totoo, sabi natin. Which is more important, mindset or strategy? Mindset talaga. Kasi hindi man natin pinlano lahat ng gagawin natin eh. Hindi step by the step. Nauna talaga yung mindset. Nandun lang yung 100% belief natin sa ginagawa natin. Alam natin deep down na yung gagawin nating system makakatulong siya sa maraming tao. Kasi parang nandun yung urge nun na may madaling paraan pala ng pagne-network. Pwede nyo palang gamitin yung online marketing sa pagne-network at pwede kayong magkaroon ng maraming downlines, mag-generate ng maraming sales at kumita ng malaki through online. So yun yung parang excited tayo na i-share sa maraming tao. Correct. Na parang revolutionary talaga siya for us. Actually, yun na yung natin nung tagline natin, di ba? The revolutionary system, 100% online MLM, di ba? Yun na talaga, from the very start, yun na talaga tayo. Hindi basta-basta tagline na gusto lang natin malaman nila ito tayo. No, we believed in the system natin. Pero nung nag-launch tayo, garahe lang. May mga nagpunta na members, no? Sa garahe lang tayo nag-launch ng company. July 27, 2013, 12 years ago, sa garahe tayo nag-launch ng company. Parang, bakit sila naniwala sa atin? Yung bahay namin na wala kang pintura. Nakita nila Paano sila naniwala? Kung ako yung nag-attend doon, di ako maniniwala. I promise. Diba? Parang nilagyan pa natin ng tela yung yung bubong. Kasi, natulog pa sila sa apartment namin. Totoo nga. Thank you sa mga unang naniwala sa amin. Odilon, kasama natin ulit. So, okay lang Si Odilon. Witness siya ng lahat. Kasi swap
member siya ngayon. Na parang kung kayo ba, maniniwala ba kayo mga negosyante tomato? Sasali ba kayo? Don't be deceived. Kasi kami, kahit na wala kaming pera, mukha kami. Mukha ka din may pera. Ganun po kasi yata talaga yung mga Kapampangan. Totoo yun. Puro forma. Wala namang pera. Feeling ko malaking factor in ba't sila naniwala. First, our presence, kung paano natin dinala yung sarili natin, how we talk to them. Professional naman kasi yung background talaga natin, di ba? Call center, leader ka na before pa. So, we were very presentable regardless of the ambience. Hindi, pero isipin mo kasi, may-ari ng kumpanya, tapos natulog ka dun sa yung gano'n. Sa apartment niya. Yung apartment na pinag-iisahan namin. Sama-sama kami doon. Si BBCJ, si Abdru, tas ako. Yung second apartment na yan, di ba? Oo, second apartment na. May mga products na tayo nun. Yun. Pero isang box lang. Kaya pag nag-inventory nun sila, ganun lang sila mag-inventory. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapos na inventory kasi isang box lang yung products natin. SK yun, dami na. Iba. Out of stock nga lang. Oo. Siyempre, e-commerce tayo, di ba? So, siyempre, marami lang mga trials and errors. Pero, nung time na yon nagkaroon tayo ng iba't ibang mga products, di ba? Kasi e-commerce MLM talaga yung pinopromote natin nun. So, parang gusto natin marami tayong products. So, dagdag tayo ng dagdag ng mga products nun. Parang resellers lang tayo. Wala pa tayong sarili. Hanggang sa nakakita ko yung benefits ng barley grass. Right. And yun na talaga yung gusto ko talagang ibentang product. Grabe, naalala ko pa dati yung Victoria's Secret. Yung na-scam si Renzi. Yung na-scam siya ng 7,000 ba yun? 8,000. Core memory niya yun. Oo, kasi halos mag-away kami nun eh. Kasi nga, wala tayong pera. Halos nag-away talaga kayo. Nag-away ba talaga? Kasi feeling ko noong time na yun, laki-laki ng 8,000 talaga eh. Na syempre pinagpaguran natin lahat yun. Alam naman natin na mahirap talaga mag-start. So, paano nyo minanage yung finances nung nag-start pa lang si company? Nag-agree tayo nun, di ba? So, para kinausap ko kayo na wala muna talaga tayong sahod. Na we need to sacrifice for the company. Na anything nakikitain natin, ibabalik natin sa kumpanya. Ang ibibigay ko lang sa inyo, yung saktong makasurvive kayo. Kaya tinanong ko kayo noon, I still remember si Abjin, sabi ko, Abjin, kung magre-resign ka sa work mo, how much yung parang saktong makakasurvive ka lang. Kasi hindi kita kayang bayaran dyan sa sinasahod mo, sabi ko sa kanya. Kasi may sinusupport din siya na. So, nag-sacrifice lahat, di ba? Nung time na yun, minsan 1K per week, 2K per week, ganun lang yung mga allowance natin nun. Now, we celebrate small wins naman, di ba? Siyempre, may mga inuman background tayo, kaya may mga inuman pa rin nun. We celebrate small wins. Pero for the first 2 years, walang sahod, walang travel, lahat sakripisyo. Grabe. Yeah. Oo nga, first 2 years. Doon nakakabilib lahat ng nandoon. Kasi on the third year, nag-El Nido na tayo eh. Oo. Na parang sinabi natin, uy, finally, baka pwede naman na tayo mag-travel. May karapatan na. Tapos naalala nyo pa, may mga members tayo nun na gusto tayong i-meet. Pumunta sila ng Angeles. Oo, yeah. Kaya namin sila minute sa isang restaurant kasi wala pa tayong office noon. Ginagawa pa lang banter. So yun yung first car natin. Si Ion. Na kapag sinakyan natin siya, di ba, 4-seater lang yon. Pero mga 10 tayong lalabas. 4 ba? Hindi siya 5? 5-seater? Oh, 5-seater siya. Tapos yun nakakaya yung... Di ba nipis lang nun? Yung kandong... Yung isa sa trunk. Kandong tayong lahat. Naka-ano pa tayo na naka-Salveo Fast? Wala pa tayong mga pambili ng pagkain. Force Salveo Fast. Marami tayo nun. Sabaka yung iba, nag-tricycle. Nahiya lang bumaba sa venue kasi nakatrike. So, in fairness naman sa atin, di ba, after 1 year, nakalipat na tayo sa isang magandang office. Tapos, nagkaroon na tayo ng sariling product. Pinanganak na si Salveo Barley Grass. Nakapag first anniversary pa tayo sa Ribeye. May chingkitan pa. Oo, di ba? Ano yung mga ginawa mong transition? Kasi magkaiba yung networker ka at saka bilang isang CEO. So, ano yung difference? Ano pinagdaanan mo? Alam mo, matagal bago ako nakapag-transition talaga fully. It's a process eh. Hindi mo siya pwedeng biglain na parang kahapon network marketer ako, ngayon CEO na ako. Iba siya. And it took me 8 years to fully embrace my role. Oh, that's why the company started to grow when you embraced it. Pwede. Diba? Kasi nung nag-i-start tayo, utak networker pa rin ako. I designed the first comp plan sa perspective ng isang networker marketer. Yes. Kaya ang kumpanya hindi masyado kumikita. Same.
when I designed the second program in 2018, ginawa ko siya from a perspective ng isang network marketer. Yung gusto mo, high paying, multiple accounts. Kung ano yung gusto ko nung nagne-network ako. Na ang ending, hindi pala maganda yun for the company. So, I learned my lessons the hard way. Nasabi ko, kung gusto ko ng isang sistema na tatagal, Pero profitable. na kikita ang network marketer, at the same time, iisipin ko naman si company. Pero Yeah. alam mo, I thank Arky for reminding me Yeah. every time. Sabi niya, baka mamaya, yung flash out na yun, ibibigay mo na naman yan sa, sa networker. Hindi, pag nag-meeting tayo nang sinasabi niya, pakitaan niyo naman si company. Ganun. Sabi niya, kailan kikita si company? Ganon. Oo. Kasi nga, yung mga past na programs na ginawa ko, very talaga siya. Centered Networker. talaga sa network marketer. Kaya ang nangyari dun sa second program natin, hindi kumikita si Pero company. hindi tayo pinapansin Yung nun. nag-e-encash, payout, halos mas malaki pa yung payout sa Kaysa sa income ni pay-in. company. Sa income ni company. So, doon ko na-realize na kung gusto ko mabigay yung best sa mga network marketers talaga, kailangan kumita ni company. Kailangan maging financially stable siya. Yes. Kasi yun yung ipang susupport mo sa kanila, yun yung pamimigay mo ng incentives. Eh kung Right. binigay mo na lahat ng mga commissions, wala nang matitira sa company. Paano ka makakapag-expand? Paano ka makaka-create ng maraming branches? Right. Paano mo sila mabibigyan ng mga fully paid cars? Right. Diba? Kung wala nang matitira sa company. Fully paid card. Fully paid cars, di ba? Kaya, barang doon ako mas nag-mature as a CEO. Hindi selfish na isipin ko ang kumpanya. Kumpanya, yes. Kasi dati ang thinking ko nga, parang ang selfish naman, parang kung kumpanya ang kikita dito, dapat Lahat, networker. Ganon. So, ngayon, ginawa ko siyang win-win. Yung pagkakadesign ni Swap, win-win siya. Alam kong mananalo ang network marketer nang hindi nadedehado ang kumpanya. Yun siguro, doon pa lang talaga ako nang mature. Kailangan talagang mag-fail ka minsan para matuto ka eh. Yeah. So, sa survey world, marami talaga tayong learnings na nakuha doon. Diba? Yung second program natin, marami tayong mga natutunan doon. Ang sakit nun, no? Yung mga IT problems. Oo. Oh my Marami God. din kasi tayong mga naging problems. Yung challenges. It wasn't Grabe. easy, diba? Parang, syempre, people are seeing yung ngayon na, yung result results na ngayon, eh. Pero yung past 12 years, especially, yun, kahit before pandemic, we were really struggling Yeah. talaga. Lagi lang tayong sakto. Kinuha natin first office natin sa Azuro. Sabi ang renovation, 600,000. We didn't have 600,000 at that time. Pero kinuha natin siya. Grabe, no? Yeah. Ganun kalakas ang loob natin, di ba? And then, Same. Sa Wow. lahat ng mga, nilipatan, kumbaga ang rent natin magta times 2. Pero linakasan natin yung loob natin. Kasi kailangan ng mas malaking space. Oo. right. Na parang ang thinking ko naman nun, kung di natin lalakasan yung loob natin at kukuha ng mas malaking space, hindi tayo mas lalaki. Right. So, yun. Upgrade tayo. And then, itong building na to, di ba? Nung pinagawa natin to, sabi ko to sa architect, so ito nakita na natin tong place, 800 square meters, di ba? Tapos tinanong ko sa architect, kaya ba ng 3 million yan? Matatayo na yung building. Grabe. Pero yung architect naman, parang, tignan natin ma'am, mga 5 siguro, sabi. Ay. Tapos nung tinatayo na siya, nakalabas na ng 3 million. Grabe, wala pa akong nakikita. Mga bakal pa lang sa ano. Parang lumabas yung 3 million, wala pang nakatayong building. Pundasyon pa lang. Yun yung umakyat tayo? Hindi pa yun. Ay, iba pa yun? Prior Kasi pa. saktong pandemic siya natigil. Mm. Ayun, pandemic na stop kasi nga, wala na Okay. tayong benta. Nung Speaking of pandemic. Di ba? Parang, anong naging role ni pandemic sa growth or progress ni Sunday? Or ano yung greatest lesson na natutunan natin during pandemic? Oo. Ako yung pinaka-first lesson na natutunan ko sa pandemic. Everything can be taken away from you pala in just a snap pag hindi ka ready. Parang siguro marami naman sa mga tao na na-experience talaga yung fear, uncertainty at that time. At the end of the day, parang what matters na lang, pag wala na lahat, is yung family mo na lang and yung health mo. Diba? Oh, yeah. Yun na lang talaga eh. Na parang yung buhay mo, family mo, yun na lang yung pinaka-importante sa lahat. Siyempre, yung isa sa mga realization din nun, kailangan talaga mag-online na lahat, di ba? Kailangan Yeah. online na. Kasi if nagkaroon ng another pandemic, paano? Paano? Pero yung pandemic, I see pandemic as both a blessing and a curse. Blessing and a curse. Kasi- Paano yun? Kasi yung worst experiences, doon ko siya naranasan eh. Yung halos mahatakan na ng sasakyan,
halos mawalan na ng bahay, halos mawala lahat ng pinaghirapan natin because of pandemic. Kasi for the first time sa buhay natin, hindi tayo makabayad ng cards, nagkaroon tayo ng mga utang, kasi yung sales na ina-expect nating ma-generate, hindi siya nangyayari. From 100 employees, 'di ba? Unti-unti nawawala sila. Parang 30 plus na lang yung naiwan. Na actually gusto na talaga natin sila mag-resign kasi nga wala tayong pangsahod at wala tayong pangbayad ng separation pay. Tapos sobrang negative ng energies noon. Imagine yung pinakamalaking shipment natin na hold sa customs. Tapos BIR issues natin, sobrang dami. Dole. Ang dami talaga eh. Sunod-sunod. IT, pinakamalaking problema ko, lahat sila masakit sa dibdib. Yes. Pero yung pinakamalaking sakit ng ulo ko noon, na pinakamasakit sa puso ko talaga yung Kasi IT. inaalipustak eh. Ganun sila, di ba? Nakikita ko yung message niya noon. Alam mo bakit? Kasi wala tayong pambayad sa kanila. Ginagawa ko na kasi yung swap nung time na yon. So, pinapagawa ko tong system na to. Imagine pandemic, wala tayong pera, nagpapagawa tayo ng system. So, nahihirapan ako magbayad sa kanila. Kaya, yun talaga yung pinakamasakit sa part ko. Yun yung moment ko na sinabi ko sa sarili ko na parang, Rich, tama ba yung pinagagawa mo sa kumpanya mo? Parang ganon. Parang wala kayong pera, bakit mo pa pinipilit ipagawa yung sistema ng swap? Na parang feeling ko ako yung reason kung bakit nababaon si company at that time. Pinipilit ko na magkaroon tayong sariling building. Tinutuloy natin itong building na to kasi nanghinayang ako dun sa pundasyon na 3 million. 3 million. Kasi yung dilemma namin ni Arky, parang tutuloy ba natin yung building o abandon na goodbye 3 million, ganon. Pero nagdesisyon kami na, sige, kayanin natin, tuloy natin. Parang lagi naman tayong ganon, di ba? Tinutuloy natin no matter what. Na parang wag ka mag-give up, ganon yung namin, yung mantra namin. So, nung time na yon, lahat labas. Pinapagawa yung system. Hindi lang kasi mga expenses na normal. We were investing heavily sa time na wala tayong benta. Tapos yung shipment natin na supposedly ibebenta natin na hold. Kaya masakit ang loob ko noon talaga sa mga institutions na parang feeling ko, pandemic na nga, parang why don't you give us parang consideration, ganon. The chance to na makabawi. Alam mo, parang ang dami kong mga pinagsusulat. Nag-email pa ako sa parang commissioner, mga ganon. Naghahanap ako ng lahat ginagawa ko yung paraan para makuha ko yung stocks natin noon. Kasi yun yung pag-asa natin. Imagine pandemic, ang dami naghahanap ng Salveo. Wala tayong mabenta. Kaya factor din siya, nalalo tayong nalubog dahil doon. Kasi yun yung hope natin na pag dumating yung shipments natin ng Salveo, yun yung ibebenta natin. Stocks, of course. Kaso, hindi siya dumating. Kaya parang worse talaga. Yun yung time na parang gusto mo na lang maglaho sa mundo, na parang gusto mo na lang takasan yung lahat. Kabi-kabila, alam ko hindi ko kayo napapasahuran. Si VP GJ, kasi yung mga cards niya, yun ginagamit natin sa pang-ads. Nagpapadala na ng sulat sa bahay nila. Nagtataka na yung mama niya na parang ano nangyayari sa inyo. Yung mga creditors nagsipagtawagan na. Si Arky din, ganon. Alam mo yung pinaghahanap ka na rin, nahatakin na rin yung sasakyan mo, ganon. Sobrang stressful ng mga time na yon, as in talagang parang kailan lang yun. Oo. So, what changed? Anong turning point? Paano na-shift lahat ng energies or lahat ng to? Anong nangyari? Yeah. So, everything was falling apart. Parang hindi ko maisip na makakabawi pa tayo. Kasi yung time na yun, parang gusto mo nang tumakas sa lahat ng obligasyon. Dapat sara na lang natin company, mag-build na lang ulit, mag-online na muna kami ni Arky, magbenta kami ng ibang produkto. Yung gano'n na yung iniisip ko kasi sobrang grabe yung stress. Tsaka syempre, hindi lang yung sarili ko yung iniisip ko. Hindi lang yung mga personal naming mga commitments, mga financial obligations namin. Kayo rin. Iniisip ko kayo. Wala akong ma-provide sa inyo. Wala kayong sahod. Oh, ba't ka naiiyak? Nag-reflect ba? Yeah. Kasi, tama. Diba? Grabe yung moment. Hindi totoo nga kasi may one time na event. Sinabi mo na parang, nisip ko kayo. Sabi ko, And during that time, nung sinasabi mo na baka isara na natin and everything, sabi ko, na ini-imagine ko ng sarili ko parang baka umuwi akong Isabela, magtanim na lang ako ng mais, ganyan. Di ba? It's supposed to be fine. Why are we crying? Imagine mo siya tatanim ng mais, di ba? Ginagawa ko kasi nung I was younger. At saka for me kasi, like si Mel, yung pinaka-loyal sa lahat ng loyal sa Salveo Well, di ba? Na parang for him to almost give up, that says a lot kung gaano ka-challenging yung time na yon. Ramdam ko yung parang struggle and emotionally and mentally mo nun. Na parang sabi ko, wow, of all people, si Mel maggaganito. Parang this is something else. Kasi talagang halos wala na nun. Naalala ko, di ba hindi pa tapos building. Kaming tatlo, ako yung nagiging parang absorber ako ng frustration ni VP GJ kasi na umiiyak talaga siya. Double kill siya nun nung time na yon.
May pinagdadaanan din. And yung mga calls na mga Pero sabi ko nga, kailangan kong tinangdamayan kasi kung hindi ko dadamayan, sino? Ganyan. Tama. As in talaga super down. Talagang Sobrang Grabe. Di ba ngayon nakwento ko na there was a time na si Briette nangingi siya. Yung panganay ko, nangingi siya ng 200 pesos. grabe. Oo, pamasahe niya, lalabas siya. So, 2021 na to. Tapos, sabi ko sa kanya, Be, wala talaga. Sabi kong ganyan. Na-shock siya. Like, 200 pesos. Parang, ha? 200 lang? Sabi niya. Payroll kasi ngayon, Be. Actually, kulang pa yung pang-payroll natin. Gumagawa pa ng paraan si Daddy para mabuo niya yung pang-payroll. Kasi ganun yan si Arky. Yung pag-payroll, kahit mangutang yan, gagawa siya ng paraan para mabuo niya yung payroll. Kasi kulang yung sales, wala tayong pera, di ba? May mga times pa yun, nakita ko nagkakalkal. Halimbawa, yung mga tira-tirang currency natin nung nagpunta tayo kunwari ng Hong Kong, nagpunta ng Taiwan, pinapalit niya yun para lang may pang payroll, gano'n. Kung ano-ano mga pinagagawa niya, mabuo niya lang payroll. Yeah. Pero all those times, di ba, na hirap tayo, never tayo na-delay sa payroll. Makuha na nating mangutang, minsan nangutang ako kay Renzi, ganyan, para mabuo yung payroll. At ano rin yun parang inspiration to businessmen na always take care for your employees. Siguro yun eh. Di ba? Kaya kahit pa paano may natirang 30. Oo. Na sobrang grateful tayo dun sa mga 30 na yon. And syempre, grateful din tayo sa BODs na Of course. talagang hindi nawala. Hindi nawala. Alam niyo yung isang anniversary natin na nag-inuman tayo? Pandemic. Alam ko nag-video pa tayo nung tapos sabi natin, parang alam natin maglo-look back tayo dito na wala tayong panghanda, anniversary ng company. Nagshabo-shabo tayo. Nagpa-shabo-shabo si Renzi. Wala tayong pera. Alam mo, noong July 2021, baon pa rin tayo sa utang noon. Oo, pero nag-i-start na tayong mag-focus sa pagmamarket. Oo. So, Inalis yung mga products. Inalis na natin si Salveo June 2021. Yung target lang natin, noong 200,000 sales per day. Alam mo nga, 100K 100K lang ang goal natin. Kasi Per nga, day. yung benta natin nung pandemic, nasa 20K per day lang yata yung sales natin nun. Sipin mo, buong kumpanya tayo, 20K isang araw. Kulang pa talaga pambayad Tas ng ang pang-payroll, kuryente, 35. pang-payroll. Hindi ako makapaniwala nun. 20. Like, parang this is us. Wow, parang, oh my God. Alam mo yun, sobrang matatakot ka kasi when you see yung numbers going down like that, parang, how are we gonna survive this? Siyempre, I have to ask myself, anong gagawin ko? Hindi pwede to. Kasi, di ba, nakafocus tayo sa pagbebenta ng natitira nating products. Kasi yun nga yung pag-asa natin, yun yung inventory natin, yung mga accessories natin nung time na yun. Kaso talaga, hindi tayo nagkakaroon ng sales. Pero dahil hindi ko na kinakaya yung operational na day-to-day yung stress, di ba? Sabi ko nga kay Arkinon, okay, ipopromote na kita ng president. Lahat ng problema ng TechnoWise ng kumpanya, ikaw na bahala sumalo dyan. Di ba? Smart. Work smart. Di ba hard? Pero may purpose naman kasi. Oh, may purpose yun. Ang sabi ko kay Arky, kailangan kong i-uplift yung sarili ko hanggat nakikita ko yung problema. Sobrang nadadown ako. Sobrang sinisisi ko lahat yung sarili ko sa nangyayari sa company ngayon. As in, I was too hard on myself that time. Kailangan kong lumayo muna. Di ba ganun? Pag may problema ka, Right. pag nakikita mo siya, talagang grabe. Yeah. So, ayoko muna siyang makita. Sabi ko kay Arky noon, ikaw muna, please. Ikaw muna sa lahat. Ikaw muna kumausap ng sales, marketing. Di ba? Siya nag-take over nung time na yon. Ayoko muna pumunta sa office. So, yun na yung time na nag-aral na ako. Nakita ko, bigla akong na-target ng ads ni Vision. Di ba? Parang pinadala ng universe. Nag-aral ng... Ganun kasi ako When I feel down, nagbabasa ako ng book or nanonood ako ng mga motivational stuff. Wala kasi akong mentor. Siguro, yun yung pinaka-struggle ng mga CEOs. Right. Sabi nga nila, it's Totoo. lonely at the top. Yeah. There's no one to mentor you. Hindi mo nga pwedeng ipakita na nahihirapan ka. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo what I was going through. Kasi pag pinakita ko sa inyo na ganun ako ka-affected, I'm sure kayo mismo manghihina. So every time na humaharap ako sa inyo, kailangan nandun yung hope, nakikita nyo sa akin yung hope. Pero deep inside, parang I was dying, ganun. Parang, OMG, hindi ko na kaya. Sobrang hirap. Ang tibay din nito kasi ni Arky talaga. Oo naman. Pero inayaan ko muna siya. Sabi ko, malay mo na masolve niya yung problem, ganun. While ako, parang hinihil ko yung sarili ko. Yung vibrational energy ko, pinapataas ko. Kaya ganun ginagawa ko. So, yun, nag-enroll ako dun sa course ni Vision na is about meditation. Doon natuto ako mag-meditate.
to quiet my mind. Kasi nung time na yon talagang bombarded ka ng sobrang daming stress at problema, di ba? Na yung ibang tao baka talagang magkaka-depression ka na or I can't. In nung your time na yun. situation. So, yun, nag-aral lang ako. Kung baga, hindi ko tinitignan yung numbers. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam exact kung magkano yung utang natin. Ayoko siyang makita. Ayoko makita yung financial statement natin. Sabi niya, kulang pa yung buong Technowise para pambayad ng utang nyo, sabi ni Auntie Risty noon. Kasi nakikita niya lahat ng payables Tapos ito lang yung benta. Pero imagine, di ba? Minsan pag may problema ka, parang feeling mo kailangan mo laging tutukan, parang gawan ng paraan. Pero ako baligtad, nung sobrang dami ng problema, lumayo ako. Kailangan ko kasing i-gather yung energy ko. So minsan, sa problema, kailangan mo munang lumayo para maisip mo kung ano yung gagawin mo next. Tapos may na-enrollan pa akong course ni Ken Honda, yung Happy Money. Arigato in. So doon ko na natutunan yung arigato in at saka arigato out. Tapos habang nag-aaral ako nun, actually, ini-involve ko si Arky. Kasi siya talaga yung nasa stress, di ba? Kapag may mga lumalabas, kasi siya yung humahawak ng finance. So sinabi ko sa kanya, ganun pala dapat. Kapag daw naglalabas ka ng pera, kapag nagbabayad ka ng bills, dapat daw happy ka pa rin. Na parang, nung time na yon parang, ang hirap maging masaya. Paano maging masaya? So, magbabayad ng bills. As in, effort siya. Kaya ang instruction ni Pres nun, papalintan nyo ng arigato yung sobre natin. Doon nagsimula. Kasi, di ba, kung dati kang mabigat ang loob mo, pag naglalabas ka ng pera, nagbabayad ka ng bills, parang nabibigatan sa loob, hindi siya easy transition na parang pagkalaman mong ganon, parang, uy, dapat happy tayo, magbabayad tayo ng kuryente. So, paano yung yung arigato in and out? Yan. Yung arigato in, according to Ken Honda, so di ba tayo, kapag may nare-receive tayo, na-receive mo yung sahod mo, nagkaroon ka ng bonus or commission, sobrang saya mo. Parang grateful ka. Pero kapag halimbawa, magbabayad ka ng utang, magbabayad ka ng bills, yung loob mo parang bumibigat siya, parang ayaw mo ilabas yung pera mo. Pero sabi ni Ken Honda, kailangan, kung ano yung feeling mo nung na-receive mo yung money, yun din yung feeling mo pag ilalabas mo siya. Dapat, grateful ka pa rin, thankful ka, happy ka. So, yun yung arigato out. Arigato, di ba, Japanese term siya for thank you. So, dapat thankful ka pa rin. So, simula nung malaman namin yun ni Arky, ginawa namin siyang practice. Pero bakit dapat grateful ka pa din? So, medyo malalim yung sagot doon. So, bakit kailangan grateful ka pa rin? Kasi lahat ng thoughts natin, lahat ng emotions natin, may kasamang energy yan, vibrational frequency. Kapag mabigat yung loob mo, pag naglalabas ka ng pera, it's like telling the universe na I don't have enough. Parang scarcity yung vibrational energy mo. So dahil scarcity, yung vibration mo, yun yung laging nangyayari sa'yo. Na-attract mo yung same vibration, kaya you don't always have enough. Yung kabaligtaran nun, kailangan yung frequency mo, abundance. Diba? Pag scarcity kasi, yung feeling mo kasi, yung emotion mo, kapag mabigat sa loob mo, naglalabas ka ng pera, is the feeling of lacking. Right. Kulang. So, laging may kulang sa buhay mo. Ngayon, kung gusto mo maka-attract ng abundance, kailangan meron kang feeling of having. Grateful ka dapat. Na parang sinasabi mo sa universe na, okay lang magbayad ako ng bills, okay lang magbayad ako ng utang kasi maraming darating. Tama. Sabi nga sa manifestation, kung in the future, tingin mo sobrang yaman mo, dapat ngayon pa lang, ramdam mo na siya. Ginagawa mo na siya. Diba? Pero yun nga, dapat maging grateful ka na may pambayad ka sa mga bills, ganyan. So, instead na titingnan mo yung pera na parang mauubusan ka, ganyan. Parang feeling mo wala siyang effect, no? Parang, diba? No? Parang wala namang effect yan. Same pa rin naman ang mangyayari sa buhay ko. Pero hindi. It's very true. Imagine, yung change na yon na simula nung naging grateful kami, na parang si Arky nga ang ginawa niya, di ba, pinrintan niya lahat ng mga vouchers ng arigato. It's like reminding us, especially siya, to be grateful kahit na magpe-payroll tayo, kahit na merong payout, gano'n. Yun, that's when it started. I think sobrang laking factor nun. Bakit nagbago yung energy din namin? Doon nagsimula na yung mismong, yung buong company na apektuhan sa energy na to. Yes. So, after kong mag-enroll doon, meron pa akong isang na-enrollan na course. Imagine wala tayong pera, pero nagbabayad ako ng course. Kasi I think of learning as an investment. Alam ko kasi na may matutulong siya sa akin, personally din, yung aking mindset, spiritual, emotional, lahat-lahat, psychological, and yung buong company. Kahit wala tayong pera nun, yung isang course parang 15,000 yata. Yung time yun, 15,000, sobrang laki nun. Pero talagang worth it naman siya. Parang na-transform talaga ako. Hindi lang natutunan Na-transform ako. Nag-ibang tao ako. Napaka-importante nun. Yun nga, I believe na yun talaga yung reason. Kasi kung ano yung energy
energy ng head, bumababa yun sa amin. So when you cleared your energy, yung nag-transform ka from pagiging lugmok to someone na may high frequency, may high vibration. Yan, kaya nung nag-change yung energy mo, nag-flow din sa amin yung energy na. So, the best Pero move. it wasn't, Hindi siya overnight. Hindi siya overnight. It's a process. It took us time din na parang ma-adapt yung energy na binababa mo sa amin. Pag nagme-meditate kasi, you have to clear your mind. Wala kang iisipin. So, meron kang moment na wala lang, you're just focusing on your breathing. And then, doon sa meditation ni Vision, parang papavisualize niya sa'yo. Kumbaga, nasa state of relaxation ka and then you're gonna visualize. Doon sa isa sa mga visualization na ginawa ko, as in, grabe, para ako nag-fast forward sa future. Para kung binuksan yung pinto, and then, dun sa pinto na yon, yung future self ko, nakita ko siya. Malamang naka-high heels siya doon. Parang mas matangkad, mas payat, mas maganda. Yung parang... May Hindi, totoo, promise talaga. Parang kang nananaginip. Dun sa likod, parang may malaking building, tapos maraming sasakyan. Actually, hindi pa to eh. Hindi pa tong building na to eh. Kasi para siyang malaking space na ganyan, yung nakita ko dun sa isa sa mga visualization. Talagang after that, I was crying. Kasi dun sa parang activity, you're going to meet yourself. Ganon. Parang ano yung sinabi ng self mo sa'yo. Ganon siya. So, meron pang isa na visualization. Ito naman, kay Lisa Nichols yata eh. Tapos, yung nangyari dito, parang nasa isang event ako. So, malilate or baka late na ako. Kasi pagdating ko dun sa event, sobrang laki ng event center. Tapos, sobrang daming tao. Like, yung lahat ng mga tao doon, merong mga iba mangiyak-ngiyak. They're thanking me. Nagpapasalamat sila sa akin for changing their lives. As in, sobrang dami. Na after that activity, alam mo, doon ko na-gather yung strength ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng sumuko kasi sobrang dami palang taong naghahantay sa akin. So, yun yung moment na nakita ko, marami akong taong tutulungan, marami akong taong mababagong buhay just from that vision. So, dun pa lang, dahil parang feeling ko nakita ko na yung future, bigla na akong na-excite talaga na hindi. Tama tong swap na to, tama tong ginagawa kong to. Biglang nabalik yung 100% belief ko dun sa system. Kasi nung una, I was doubting myself na kung itutuloy ko pa ba kasi it's draining us eh. Nung nagpapagawa tayong system, inuubos na niya tayo lahat, tapos hindi pa siya natatapos. So, doon na sabi ko, hindi, kailangan ko siyang ituloy. And doon na ko naisip na we need to focus on Salveo Barley Grass. Sobrang excited ko. Nung nagawa ko si Swap, feeling ko think some swappers will agree with me. Sabi ko, this is the best comp plan in the world. Alam mo ba, first time na ni-launch si Swap, nilangaw siya. Hindi yata to yung direction na gusto sa akin. Parang nire-redirect na naman ako. Pag nandun ka sa moment of realization, when you look back, lahat ng failures ko, it happened for a reason. Kasi kung tutuusin, we can sell Salveo Barley Grass na through e-commerce. Pwede naman natin solohin yung pagbebenta. Pero sales nun talagang pak, Salveo, order house. Nagka-sales. Oo, boom! Ang daming benta! Tapos, sabi ko, sa lahat ng mga na-experiences ko, na-discover ko yun. Kailangan ko siyang gawin. Kailangan na natin i-drop lahat ng products. Actually, it was sad. Parang saying goodbye to TechnoWise 360.